essential attributes. Pag sinabi natin essential attributes, ito'y mga katangian na Diyos lang ang meron. At ito ay isa sa pinaka-controversial na attributes ng Diyos. Ang pagiging omnipresent. So, pag sinabi mo omnipresence, God is all present. Palagi siyang nandyan. Sabi nga ng awit, always on time. Natanong mo na ba yan sa sarili? Where is God? Pero nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran is present everywhere. Diba? Kung pag-aaralan mo, tahimik ang Diyos. God is silent. Sa panahon na nangyayari yun sa buhay ni Job, na nawalang 10 niyang anak, mga ari-arian niya lahat, pero hindi mo man lang makikita kay Job na nawalan siya ng pananampalataya at itanong niya, where are you? Magkumpisa kami sa isa? O magkumpisa kami na kami lang? Hindi kami titigil. Bakit? Kasama namin ng Diyos. Kahit maraming pag-uusig ang dumating, maraming paghahadlang ang maranasan, kapatid, maraming kahirapan, pangangailangan ng dumating, hindi pa rin kami matatakot. Bakit? Kasi alam namin kasama namin ang Diyos. Praise the Lord! Kaya isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kaya inaayaan ko na po na tayong lahat ay tumayo. Amen. At tayo mag-upisa na po sa gawain na ating Panginoong Yesus. Amen. Dahil tayo ay nagagalak. Hallelujah! At nandito tayo sa gawain na ating Panginoong Yesus. Amen. Masaya tayo dahil kasama natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. At patuloy tayo na magpupuri sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Pupurihin natin ang ating Panginoong Yesus sa lugar na ito. Amen. Tataas natin siya. Luluwalatiin natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya sabi sa John 4 verse 23, but the hour is coming and now is here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Amen. Kaya tayo yung hinahanap ng Panginoon na mananamba, amen, sa Kanyang tahanan. Hallelujah. Kaya patuloy tayo na magpupuri sa ating Panginoong Yesus. Amen. Dahil ito yung tamang panahon, tamang oras. Amen. Na purihin, sambahin natin ang ating Diyos. Amen. At luwalhatiin ang Kaniyang pangalan sa oras na ito. Hallelujah. Kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya patuloy tayo na magpupuri sa ating Panginoong Yesus. Kaya misa pa, palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sambahin natin ang ating Diyos. Let everything that has been, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has been, praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm living, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise yes I know you're still in control.
praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Purihin natin ang Panginoon! Ay, ay, ay! Purihin praise! Woo! Sabay-sabay nating awitin sa Panginoon! Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is great praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen! Hallelujah! Our God is alive! Amen! Hallelujah! Kaya sa umagang ito, patuloy tayong umawit sa Panginoong Jesus. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Sapagkat pinalo ng Panginoon ang ating mga buhay. Hallelujah! Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Wandering into the Tayo umawit sa night, ating Panginoon. wanting a place to hide this very soul, this bag of bones. And I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I run out the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. You picked me up, turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name forever.
one. I am Let us free. dance for our I am freedom. free. We are free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. You pick me up. You turn me around. You place my feet on solid ground. I take the master. I take the savior. Because he is my heart. You changed my name. Forever free. I'm gonna stay. I take the master. I take the savior. I take God. Kaya sabihin mo sa iyong katabi ngayong umaga. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. You pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I think the master, I think the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I think the master, I think the savior, I thank God. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa, purihin natin ang ating Panginoon. Hindi tayo mapapagod at magsasawang magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Come on, church! And I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. And I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Yes, we're ready.
Sabay-sabay natin i-declare sa ating Panginoon. Cause I know breakthrough is coming. Oh, by faith, I see a miracle. My God, maybe a promise everyone's up now. Hallelujah. I know breakthrough is coming. Oh, by faith, I see a miracle. Oh, my God, maybe a promise everyone's up now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, maybe a promise everyone's up now. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Oh my God, maybe a promise everyone's up now. Everyone's up now. Your presence is an open door. Oh, we want you, Lord. We want you, Jesus. 'Cause I know your presence is here, Lord. Is an open door. So come now, Lord. Like never before. Kaya kung naniniwala ka na ang breakthrough ng Panginoon ay nasa lugar na ito, magpuni tayo sa ating Panginoon. Come on, church! Give Him shout of praise! We sing today! 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Oh my God, maybe a promise everyone's up now. Everyone's up now. 'Cause I know the breakthrough is coming. Oh, by faith, I see a miracle. Oh my God, maybe a promise everyone's up now. There's a miracle. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, maybe a promise everyone's up now. Everyone's up now. Palakpakan natin na ating Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lang natin ang ating parangalan sa ating mga buhay. Ang siyang itaas natin sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Our God is the omnipresent God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin at dakilahin natin ang pangalan ni Jesus ngayong umaga. Ating itataas ang ating tinig para sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi tayo naririto, kapatid, para manood. Hallelujah. Kundi parangalan ng Diyos. Hallelujah sa ating mga buhay sa oras na ito. Dakila ang ating Panginoon. Kailanman hindi tayo iniiwan ng ating Diyos. Hallelujah, kasama natin siya. Siya'y buhay. Buhay ang ating Panginoon. Hallelujah. We honor you, God. We glorify your name in this place, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your presence is here, oh Lord. The Holy Spirit is here. Hallelujah. Thank you, God. We honor you. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord, in this place, oh God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Awitan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. I remember
Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang kamay mo na yan para ipalakpak sa Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. We worship you, God. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, sa aming pagpupuri, O Diyos. Nariyan ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagsama mo, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Nariyan ka. Palagi mo kaming iniingatan. Sa oras na ito, Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Dahil kami, Panginoon, malaya na nagpuri sa iyo. Sumamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, namin nabili ang gawain na ito. Ang tagumpay ay sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Sa mga narito, Panginoon, patuloy mong pakapuspos ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mong buksan ang bawat puso na narito, Panginoon. Magulang man, mga kabataan, Panginoon. Maging ready ang kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Gamitin mo ang Pastor, Panginoon. Hallelujah! Sa iyong kapangyarihan, dumalo ng Diyos. Hallelujah! Kabanalan, patungo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Lord. Salamat po. At alam namin, itagumpay na patuloy kaming magtatanggap, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa umagang ito. At Panginoon, sa lahat na may magsakit karamdaman, kami pinagaling mo na. Hallelujah. Ikaw ay naghimala sa bawat puso, sa bawat isa, Panginoon, na mayroong karamdaman, Panginoon. Nariyan na ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan sa umagang ito. Sa iyo, mataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Amen. Okay. So God is not limited by time or space. Yan ang aking share sa inyo ngayong umaga. At kinuha ko yan sa Matthew 18 verse 20. Sabi doon, sabi ni Jesus, "For where 2 or 3 gathered in my name, there am I with them." Sabi ni Jesus, mayroong 2 o 3 na nagkasundo. Eh, may importante yung nagkakasundo eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo magkaaway. Lalo na yung mag-asawa, hindi kayo magkaaway. Bakit gano'n? No? Pag magkasintahan, nagliligawan, laging nagkakasundo, laging bigayan. Eh, gusto ko yung damit na yun. Sige, bahala ka. Sabi, gusto ko yung sapatos yun. Sige. 7.5. Okay na, okay. Pero yung may anak na, gusto ko yung tigilan mo yan. Laging ng kontra-kontra. Pag yung mag-asawa, may mga anak na, dahil meron, pipili mo naman ako nung tumigil ka. Dapat hindi ganun eh. Dapat sa mga mag-asawa, dapat hindi ganun. Di ba? Na nung nag-umpisa kayo na magkasundo, magtatapos kayo na magkaaway, hindi yun kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating palitan yun. Kung nag-umpisa tayong palaging nag-giveaway, nagbibigayan, nagmamahalan, nagkakasundo, ganun din habang tayo ay tumatanda. Okay? Hallelujah. Ay kailangan. Kasi bakit? Pag may pagkakasundo, papanatili natin yung pagkakaisa, sabi ng Panginoon, there am I with them. Babasahin mong buong Matthew 18. Kakahiya naman, bakit? Nasa sentro natin si Jesus tayo, nagbabangayan tayo. Kaya inaaral ko itong team na ito, grabe, nakakahiya. Sabi mo sa katabi mo, nakakahiya ka. Ha? Bakit? There am I, sabi ni Jesus, nandyan ako. Okay? Kaya, yan ang message ko ngayong umaga, omnipresent. Nalaman natin nakaraang buwan ng pagiging all-powerful ng Diyos. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Humingi ka lang sa Panginoon. Humingi ka lang sa Panginoon. Ibibigay niya yan. Basta ang hinihingi mo, ayon sa kalooban niya. Tandaan mo yan. Pag hindi kalooban ng Diyos yan, kahit anong gawin mo,
Kahit sino pang hari, presidente, pag hindi kalooban ng Diyos, hindi niya yung bibigay sa'yo. Kung ibigay man yan sa'yo, kawawa ka. Hindi yan talaga makabuti sa'yo. Ngayon naman, pangalawa sa essential attributes, pag sinabi nating essential attributes, ito yung mga katangian na Diyos lang ang meron. At ito ay isa sa pinaka-controversial na attributes ng Diyos. Ang pagiging omnipresent. Okay? God is not limited by time and space. So pag sinabi mong omnipresence, God is all present. Palagi siyang nandyan. Sabi nga ng awit, always on time. Okay? Kaya yung Diyos nating pinaglilingkuran is all present. So dapat sa church, mga anak ng Diyos, is all present din. Okay? Present everywhere at the same time. Nasa lahat siya ng dako. Yan ang i-expose ng Word of God ng mensahe ngayong umaga. Kasi marami na, lalo na ang mga kulto, ayaw nilang maniwala dyan. Okay? Pero nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran is present everywhere. Is present, hallelujah, anytime. All present ang Diyos. Saan ka man naroroon. Himpapawid, nasa lupa, nasa ilalim ng dagat, o nasaan ka man. God is all present. Tandaan mo yan. Kaya ang antonyms naman ng omnipresent is absent. Yung kabaliktaran, absent. Hindi absent ang Diyos. Localized, confined, okay? May limitado lang, limited, restricted, napipigilan. No, hindi ganyan ng Diyos natin. God is not limited by time or space. Tandaan natin yan. Okay? Kaya, merong isang bata, a young boy and his mother are having a serious discussion habang sila ay nagtatanghalian. Yung bata at yung nanay, nag-usap sila habang sila ay nagtatanghalian. Ang sabi ng bata, where is God? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Where is God? Sinabi niya doon sa kanyang, inosente niyang tanong sa kanyang nanay. At ang sabi ng nanay niya, nasa langit. He is in heaven. So, does he live there? Sabi ng bata. Doon ba siya nabubuhay? Doon ba siya nakatira? Sabi ng nanay, yes. Where is Jesus? Sabi ng bata, where is Jesus? He is in your heart. Sabi niya, but I thought Jesus and God were the same person. Sabi ng nanay, yes. So how can He be in heaven and in my heart at the same time? Sabi niya, di ba ang ama at ang anak, di ba, isang Diyos? Sabi ng nanay, yes. Pero paano nangyari na si Jesus nasa puso ko at ang Diyos nasa langit? Inosenteng tanong ng bata. Sabi niya, sweetheart, it's hard to explain. Okay? A short post ng bata, sabi niya, where does the Holy Spirit live? Kung ang Diyos nasa langit, si Jesus nasa puso ko, nasaan ang Holy Spirit? Tanungin mo yung katabi mo, nasaan ang Holy Spirit? Ha? Kaya, last Sunday, pinaintindi sa akin ito ng Panginoon, papaliwanag ko ito sa inyo. Kaya sabi ng bata, kumain ka na nga, sabi nung nanay niya, kumain ka muna. Kasi hindi pa niya maintindihan. Kayo ba naiintindihan nyo? Hindi din. So, okay? So, how can, sabi niya doon, na paano daw yun mangyayari in the same time. Kaya ipapaliwanag ito ko sa inyo ngayong umaga. Okay? So, sabi dyan, i-introduce natin is yung one of the more
difficult doctrines of the Bible, the doctrine of God's omnipresence. Pero importanteng alam ito ng mga anak ng Diyos. Kasi akala natin ang diablo omnipresent. No. Ha? Kung saan ka nalang mapunta, may diablo. Saan mapunta, may diablo. No, hindi yung totoo. Okay? Kaya where is God? This is a very important question. Where is God? The seeker wants to know, and so does the skeptic. Yung mga skeptic, yan yung mga taong palaging nagbibigay ng takot, alinlangan, mga taong nag-aalinlangan palagi sa attributes ng Diyos. So does the guilty sinner so he can run the other way. Sabi diyan. Okay? And so does every hurting person who feels abandoned by the Almighty. Where is God when I need Him? Yan ang tanong ng mga taong, diba, na dumanas ng matinding sakit, karanasan sa buhay. Kagaya ng tinestimony ko nakaraan, na isang kabataang mananampalataya, 15 years old, 16 years old siya. Nandun, tanda niya exactly na edad niya. Ni-rape siya ng 7 lalaki. Where is God, di ba, in time na nandun ka sa matinding problema, matinding pagsubok. Pero makikita natin dyan sa buhay ni Job. Di ba? Kung pag-aaralan mo, tahimik ang Diyos. God is silent. Sa panahon na nangyayari yun sa buhay ni Job, na nawalang 10 niyang anak, mga ari-arian niya lahat, pero hindi mo man lang makikita kay Job na nawalan siya ng pananampalataya at itanong niya, where are you? Iniwan mo ko. Wala kang pakialam sa akin. May ganyan ka bang tanong ngayong umaga sa buhay mo? Hindi totoong may Diyos. Gaya nung na-encounter kong kabataan sa house church, sabi niya, hindi ako naniwalang may Diyos, pastor. Bakit? Dahil yung nanay ko, nung yung nanay ko nag-aagaw buhay, na nalangin ako sa Diyos, nabuhayin niya yung nanay ko, pero namatay yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, bago mamatay ang nanay mo, maraming pagkakataon na ni-reach out siya ng Panginoon para hindi siya humantong sa ganyang kalagayan. Ang problema, inignore niya ang Panginoon. Inignore mong Diyos. Kain ka pa rin ng kain kahit alam mo na may problema ka na sa kidney. Hala, sige ka pa rin soft drinks ng soft drinks. Pero sinasabi na ng katawan mo, kaya nga nakakaramdam tayo ng pain eh. Kasi ang pain na nagsasabing may Diyos. Kasi sabi ng body mo, wag mo nang gawin yan. Kawawa na yung kidney mo. Pero sige, lak ka pa din. Ng soft drinks. O lahat. Ini-ignore mo. Sabi diyan, where is God when I need Him? Nasaan ang Diyos kapag kailangan ko siya? Ano yung gamit? Pag kailangan mo lang? Diba? Nasaan ka, Jonathan, anong kailangan kita? Mabiyahe. Diba? Ganyan ang tao. So, the omni attributes. There are 3 attributes of God that should always be kept together in your mind. 3 attributes ng Diyos na hindi dapat natin nakakalimutan, kundi naka-store to sa ating isipan at puso. They naturally go together since each begins with 4-letter prefix omni. Omni means all. Okay? Universal means omni. Yung ano yun? Ano yung 3 attributes ng Diyos? Omniscience. Yan, susunod na buwan yan yung omniscience. Omnipotence and omnipresence. Yan yung 3 sa mga attributes na Diyos. Okay? Na huwag nating kakalimutan. Omniscience, omnipotent, omnipresent.
Pero dito muna tayo sa omnipresent. Yung omnipotent, na ipaliwanag ko na yan, na ituro ko na yan. Susunod na po na yung omniscience. So, the first means that God is all-knowing. Okay? Yan yung omniscient. He is all-knowing. Alam niyang lahat ng bagay. Kahit bilang ng buhok mo, alam niya. Yung nangyayari, alam niya na. Hindi pa nanggagawa ang earth, ang kanyang creation, alam niya nang mangyayari. Kilala ka niya bago palikain ng lahat. Ganyan ang Diyos natin. Pero next month na yon. Dito muna tayo sa omnipresent. Okay? Kaya, the second, sabi dyan, He is all-powerful. The third, that He is present everywhere. Sabi ni Tony Evans, comments that these three attributes work in tandem. Hindi daw po ito pwedeng nagkakahiwalay itong tatlo na ito. Lagi itong nag-work in tandem. He knows what needs to be done, that's omniscience. He has the power to do it, that's omnipotence. He is always wherever He needs to be to do. Whatever needs to be done, that's omnipresence. Omnipresence is the hardest for us to grab. Ito na yung pinakamahirap na pagtiwalaan, panghawakan ng mga Kristiyano. We can only be one place at one time. Ang tao, hindi tayo pwedeng, di ba, dalawang lugar. Tayo ay, sabi dyan, one place at one time. Lagi nga sinasabi ng pastor, kung pwede lang, hatiin ako para masabay ko kayong ma-house shirts Kaya lang hindi pwede. But God is everywhere at the same time. Nagagawain tayo ngayon, sa Amerika may gawain, sa Japan may gawain, saan man buong mundo may gawain. Kasama natin ang Diyos. Amen! He is everywhere at the same time. Hindi yung sabihin ng Panginoon, sa Philippines muna ako, isang buwan. No. Hindi yun ang pagiging omnipresent. Okay? So our problem is that we have nothing to compare to it. Is God all-powerful? Yes. And we can slightly grasp that concept because we have power and strength. Okay? Maniwala ka doon kasi tayo, ang tao daw madaling maniwala because God is all-powerful kasi meron din tayong lakas. Okay? Is God is all-wise? Yes. We can conceive of that of some level because we have wisdom and knowledge. But there is no sense in which we can be present everywhere. Ito lang ang hindi kayang gawin ng tao. Hindi tayo present everywhere. Meron tayong wisdom. Meron tayong strength. Pero hindi natin kaya na present tayo palagi. Sabi diyan, we can even be two places at once. A fact that we sometimes forget. For that reason, omnipresence is mysterious to us. Kaya mahirap maintindihan ito. Pero kung alam niyo ba, kung maintindihan niyo lang yan, sa amin na ng mga pastor, naintindihan namin ng pagiging omnipresent ng Diyos. Kaya, kahit mag-umpisa kami sa isa, o mag-umpisa kami na kami lang, hindi kami titigil. Bakit? Kasama namin ng Diyos. Kahit maraming pag-uusig ang dumating, maraming paghahadlang ang maranasan, kapatid, maraming kahirapan, pangangailangan ng dumating, hindi pa rin kami matatakot. Bakit? Kasi alam namin kasama namin ang Diyos. Kapag na-build na yon, na-build, nag-root na yon sa iyong puso, sa iyong faith, na ano man ang mangyari sa iyong buhay, ano man ang maranasan mo, kasama mo ang Panginoon, may pagtitiwala ka sa Kanya, kapatid, magpapatuloy ka. Hanggang langit na yan, na paglilingkod sa Panginoon. So, Satan is not omnipresent. Tandaan nyo, Satan is not omnipresent. Okay? Only God is omnipresent. All other beings are restricted to a given place at a given time.
ang mga dyablo, ang mga demonyo, ano ang talagang lugar binigay ng Diyos sa kanya? Ang second heaven. Nandyan talaga ang mga rulers. Okay? Ang mga may kapangyarihan. Nandyan sa second heaven. Kaya walang taong pwedeng mabuhay dyan. Dahil ni-restrict sila ng Panginoon. The angels and demons can only be one place at one time. Satan is also limited. He is not omnipresent. Alam mo, mas maano pa nga ang attributes ng tao. Ang mga demonyo, wala silang kakayahan na malaman kung ano yung iniisip mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Malalaman lang ng dyablo or ni Satanas kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang nasa loob mo, once na nagsalita ka na. Kaya nga ang pinapayo ng Bible, imbis na magsalita ka ng magsalita ka na lang sa panalangin. Mag-speak ka na lang ng blessing. Mag-speak ka na lang ng Word of God. Kaysa mag-speak ka ng mga bagay na magkakaroon ng idea ang kaaway para atakihin ka. Kasi yun lang pagbabasihan niya. Kahit na namumutla ka na sa takot, hindi pa rin niya yun alam. Hindi kagaya ng tao, sa mata pa lang makikita mo kung takot na yan. Pero ang dyablo, hindi. Kahit naiihi ka na sa takot, hindi niya yan alam. Maliban lang yung sabihin mo, natatakot ako. Kaya pag may problema ka, pag may pangangailangan ka, huwag mong sabihin, wala. Kasi lagi ka niyang aatakihin, lagi ka niyang wala. Kailangan palagi itong wala. Ahadlangan ka niya, paproblemahin ka niya, lahat gagawin niya. Tandaan natin, may kapangyarihan niya na para tayo hadlangan. Gagamit niya ng mga tao na para kay sirain, panginain ang loob mo. Kasi nalaman niya, mahina kapag wala ka. Pero nakita ng kaaway, di ba? Nagdidiktik ka na lang ng asin. Pero nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Anong ba itong tao na ito? Wala na makain, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Di ba? Nire-rebuke mo ang kaaway. Wala. Alis ang dyablo sa pamilya mo. Yan mag-umpisa ang pamilya mo, kapatid, ma-enlighten, maranasan nilang himala, maranasan nilang pagpapalam ng Diyos, kasi wala na ang paggawa ng kaaway. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ang palagi mong pinahihiral sa tahanan mo. Ano nangyayari sa loob ng tahanan? Ayun nga. Sabi ng Panginoon, may dalawa o tatlo na nagkasundo. Andun ako sa kanila. Kasama. Hindi kayo palagi nagkakasundo. Alam na alam ng kaaway. Di ba? Yung problema nyo, yung pinag-aawayan nyo. Ang dal-dal-dal-dal mo. Kaya kung kayo mag-asawa, yung problema kayo, huwag ka nang maingay. Mag-pray na lang tayo. Diba? Sabi mo, ikaw, tigas ng ulo mo, di ka nakikinig. Wala kang pinagkatandaan. Ganyan. Dito pala siya bumibigay. Ito palang kainaan niya. Ito palang problema niya. Guguluhin ka na. Ikaw putak ka na nga naman ng putak. Balatan na kayo. Batuhan na. Lagi ng kaaway. Siya yung director Siya yung director Tama? May pinagtalunan. Hallelujah. Sabi, hallelujah. Praise the Lord. Hindi nakakarinig ang kaaway na patungkol sa kanya Di ba? Hindi nakakarinig ang kaaway ng mga ikakalakas niya para atakihin ka Ang lagi naririnig ng kaaway sa mga anak ng Diyos, yung ikakahina ng dyablo, yung ikakalayas ng dyablo, laging mo nire-rebuke si Satanas sa buhay mo. Alis yan talaga! Palagi mong wina-welcome. Diba? Welcome. Kung katapusan na naman, wala na naman tayo kahit ng kuryente. Wala na nga tayong gas, wala na nga tayong pambayad. Puro wala pambayad ng sasakyan. Lahat. Gusto ko nang mamatay. Naku, yari ka talaga dyan. Patayin ka talaga dyan. Aniwala kaya? Totoo yan.
Sabi mo, walang kwentang buhay to. Sige. Puntahan ka talaga niyan. Oh. Kaya He is not omnipresent. Hindi rin siya omnipotent. Hindi rin siya omniscient. Tandaan mo yan. Kaya, huwag ka matakot kay Satanas. Hindi tayo dapat matakot kay Satanas. Matakot tayo sa Diyos. Yun ang importante. Ba't matatakot ka dyan kay Satanas? Si Satanas hindi yung may sungay, may buntot, may tinidor. Gawa lang ng ano yun, ng tao yun. Sabi diyan, si Lucifer ang pinakamaganda nilikha ng Diyos. So hindi magpapakita si Satanas na, di ba, matangos yung ilong, may sungay, may buntot, ay si Satanas siya. O di alam mo agad, magpapakita yan na gwapo. Lalim ng dimple. Maputi ang ngipin. Kumpleto. Walang kalang-kalang ng ngipin. Maganda manuot. Mabango. Maganda. Sexy. Papakita ba sa Atkins na may buntot? May sungay? Sabi, hi Atkins. Ano sabihin mo? Lumayas ka. Pangit mo. Hindi siya mapakita ng ganun. Papakita siya yung gustong-gusto mo. Wala sa'yo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, alam niya yan. Pakita ng Holy Spirit sa'yo, yan. May spirito ng kahawayan. Kaya, tandaan natin yan, the angels and demons can only be one place at one time. That thought apparently was new to many people. Sabi mo sa katabi mo, kamatakot kay Satanas. Kamatakot. Sa multo, takot ka. Pambihira ka. Kamatakot sa multo. Okay? Pero kay Lord, di ka takot. Lagi mong hinahamon si Lord. Sige nga, kung totoo ka nga. Sige nga. Yabang, grabe. Mabuti na lang ang Diyos, mabait. Pero di mo kayang gawin niya sa Diablo. Sige nga, Diablo, kung totoo ka. Di mo yung ginagawa. Sige, sinong gumawa nun dito? Sige nga, Satanas, magpakita ka? Sino gumawa? Sinong gumawa nun dito? Si Lord lang laging, galing nating hamunin lagi ang Lord eh. Sige nga, kung totoo kang Diyos. Diba? Mabuti na lang ang Lord natin, napakabait. Hindi niya tayo pinapatulan. Pero subukan mo yan kay Satanas. Magpakita talaga yan sa'yo. Mas mayabang pa yan sa'yo. Gusto mo pala. Sige. Baka takbo ka. Hindi ka dapat matakot. Sa Diyos ka matakot. Amen? Pag di ka nakakapag-pray, matakot ka na. Hallelujah. Di ka makapagsimba, matakot ka na. Hallelujah. They had somehow conceived of Satan as being like junior God. No. Maraming taong sasabi, junior God daw si Satan. No. Who could do everything God could do only at a lower level. Yan ang sinasabi nila eh. But a moment's thought will show the impossibility of that notion. Either you are omnipotent or you are not. There is no such thing as being 90% omnipotent or 60% omniscient for that matter. Hindi ganyan ng Diyos. Walang ganyan na 90% omnipotent, 60% omniscient. Walang ganyan. God, absolutely 100% omnipotent and omniscient. At walang nakakashare dyan. Mga anak lang ng Diyos. God is all-powerful. Ngayon, nasa atin ng Holy Spirit, nasa atin si Jesus, nasa atin ng God the Father. Yung kapangyarihan ng Panginoon nagmamanifest sa atin. Ang i-share, sunod ko na lang i-share yan next Sunday. Yung, pag na-explain ko na yung topic na, sa Sunday para ma-receive nyo. Heaven in our home. Alam nyo ba na ang heaven na sa tahanan natin? Kaya sabi yan, where is God? Where is the Holy Spirit? Alam mo, nung nagpipray ako, aga ko magising, 3:00 ng madaling araw. Hindi na ako makatulog. Alam ko na, kailangan ko na mag-pray. Nangungusap ang Panginoon. Alam mo, kinakita ng Panginoon sa akin.
sa Acts chapter 2, nung bumaba ang Holy Spirit, ang pangako, at ito, di ba, ay nagdilang apoy, lumapag sa 120. Ang tanong, ito yung tanong, saan nakatira ang Holy Spirit? Where is the Holy Spirit? Kasi nandito siya eh. Sinabi ng Acts, nariritong Holy Spirit. Nandito ngayon, sa era na to, sa generation na to, ang Holy Spirit. Hindi lang yan makita ng literal mong mata. Bakit? Spirit to eh. The third person of God, the Holy Spirit, ay kasama natin. Saan ngayon siya nakatira? Alam mo, sabi ng Panginoon, magpasalamat kayo, napakapalad nyo. Dahil ang Holy Spirit hindi tumira sa material na bagay. Sa material na bahay, hindi tumira ang Holy Spirit. Hindi siya tumira sa iisang bansa. Ano ang piniling tirahan ng Holy Spirit? Ano yung naging indwelling, inhabitant ng Holy Spirit? Tayo ng mga anak ng Diyos. Tayo ang tahanan permanently ng Holy Spirit. Amen! Kaya kapag nag-assembly ang mga anak ng Diyos, sabi diyan, 2 o 3 kayo na nagtitipon, kasama ninyo ako sa inyong kalagitnaan. Hallelujah! Kaya kapag tayo ay nasa simbahan, huwag tayong salpon ng salpon, huwag tayong nakikipagkwentuhan, dahil nakasama natin ngayon ang presensya ng Diyos. Kaya nasa atin ang Holy Spirit. So, by the same token, and even more obviously, either you are present everywhere all the time, or you are not. There is no such thing, partial omnipresence. Because Satan is created being. He is limited and localized in the spirit realm, as are all the angels and demons. So this should give comfort to those who feel overwhelmed by attacks they believe to be satanic in nature. Malaking itulong ito. Kung ikaw may atake ang kaaway sa'yo, malaman mo na ang kaaway hindi omnipresent. Hindi omniscient, hindi omnipotent ang diablo. Ang Diyos ang omnipotent. Ang Diyos ang omnipresent. Ang Diyos ang omniscient. Yan ang ating tatandaan. Okay? So, while we would surely agree that Satan works today through a vast array of spirit beings who work his infernal will, he himself is no more omnipresent than you or I. Tandaan natin yan. Hindi omnipresent ang diablo. Kaya nga sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Kapag alam mo, obvious na obvious, may atake ang diablo sa'yo, resist the devil. Huwag mo i-compromise. Ang gusto ng diablo, tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos. Ang gusto ng diablo, pahintuin, sirain ang pananampalataya mo. Ang gusto ng diablo, sirain ang relasyon yung mag-asawa, sirain ang iyong ministry, sirain ang iyong pamilya. That is obvious na atake ng diablo. So anong gagawin mo? Iko-compromise mo? No! Resist the devil. Resist the devil. And he will flee from you. Yan ang iyong tatandaan. Okay? Kaya not a 99% God. Walang 99% God. Ang Diyos natin, si Jesus, hindi 99% God. 100%. In his classic 7-volume systematic theology ni Lewis Perry Chafer, advanced the following argument for omnipresence. Ito, mga theologians kasi ito. Okay? Talagang inaral nilang Bible. He said, in essence, that God's perfection demands it. If we could conceive of even a tiny portion of the universe where God is not present, then we might conceive of being in that locality who is greater than God Himself. Sabi diyan, kung ang Diyos, kahit maliit na portion lang ng universe, absent ng Diyos, hindi na siya Diyos. Yung distance nga lang ng earth, di ba? Sa moon, sa sun, hindi pwede na kahit maliit lang may mali. Patayin tao, ubos. Yung distance ng earth, sa sun, sa moon,
at sa iba pang mga planeta. Di ba? Oh, napakaraming mga asteroid, napakaraming mga ano ang size ng Earth sa universe? Buhangin lang size natin. Kung isa lang na malaking bato dyan o anumang bagay dyan sa universe ang bumangga sa Earth, ubos ang tao. Oh. Kaya sabi dyan, hindi pwede ang Diyos na kahit na maliit na portion sa universe, absent ng Diyos. Hindi yun totoo. Ganyan, katindi, kaputi, kaya mahal tayo ng Diyos. Kahit gaano kasama ng tao, hindi nagpapabaya ang Diyos. Na-appreciate mo ang Diyos. Kung walang Diyos, wala na tayo. Totoo yun. Yun ang tandaan natin. Kaya, some years ago, a certain brand of soap advertised itself 99% and 44 100 pure. Okay? May brand ng soap na 99% pure. May 99.44 pure. Merong pang 60 na hindi, bago mag-100. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya 99.9, kundi 100%. God knows no such sliding scale with regard to Himself. A 99% God is no God at all. If your God is not present everywhere in the universe, then He is not the God of the Bible. The God of the Bible is not absent. He is all present. Naniwala ba kayo doon? Yes. Hallelujah. So that leads me to offer this simple definition of omnipresent. The Lord our God is everywhere at once. He is everywhere present at all the time. He is always on time. Hindi natin mamadiliin ng Diyos. Hindi natin pwedeng, where is God? No. Kung alam mo ang attributes ng Diyos, hindi mo yung sasabihin na, where is God? No. That is truly awesome thought. Most people are not comfortable with omnipresent God. That's why they have idols. Kaya, ang mga tao, di ba, hindi sila ma-comfort, ma-satisfy na ang Diyos omnipresent. Kaya anong ginawa ng tao? They have idols. They want a God they can see and feel and touch. Kaya ang tao gumawa ng Diyos niya. Bakit? Kasi hindi niya matanggap na God is everywhere. God is omnipresent. Hindi niya matanggap, kaya gumawa siya. Kaya kahit nasa wallet niya, ito yung Diyos niya. Nagbukas mong wallet niya, makita ka. May koronang tinik pa din yung Diyos niya. Diba? Nangitim na sa bag niya yung Diyos niya. Diba? Ang iba yung Diyos niya hanggang ngayon, nakapako pa din eh. Kasi bakit? Kasi hindi sila maniwala na God of the Bible is omnipresent God. Okay? Ang gusto ni Lord, yung manalangin ka, may pananampalataya sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Alam mo, noong pang-una pa lang, mahirap na talaga sa mga Israelita eh. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, nagkatawang tao na nga siya eh. Ha? Dahil God is Spirit. Okay? Kaya anong ginawa ng Panginoon, ni Jesus? Nagkatawang tao na nga eh. Sabi ng Bible, kasama namin siya sa lamesa, nakahawakan namin siya, nakatabi namin, nakausap namin ang Diyos. Pero nung ginawa ng tao, pinatay nila. Kaya sabi ng Bible, mapalad na kahit di nila nakikita ang Diyos, pero sumusunod sila, pero sumasampalataya sila, mapalad ka, pinagpala ka, kapatid. Kasi kahit na makita mo yan, kahit na mahawakan mo yan, hindi mo pa rin yan paglilingkuran. Ano sasabihin mo? Tutubang Diyos ka? Di ba sa sariling bayan ni Jesus, hindi siya pinaniwalaan?
Anong sabi ng mga Pariseo? Kampon ni Satanas yan. Kita mo yan. Nandun na yung signs and wonders and miracles. Nandun na yung maghimala lang siya sa tinapay, sa isda, yung lumakad siya sa ibabaw ng lahat ng attributes ng Diyos, na kay Jesus. Pero nung ginawa ng mga tao na ito, pinagsinungalingan nila, ginawa ng Panginoon. Mas pinili nila si Barrabas. Kaya nga kahit makita mo siya, mahawakan mo siya, makatabi mo siya, makausap mo siya, hindi ka pa rin maglilingkod sa Kanya. Ganyan ka pa din. Simbawe ka pa din. Pero kung talagang totoong pananampalataya mo sa Panginoon, kapatid, God is omnipresent God. Maglilingkod ka sa Kanya. At saka alam mo ang nakaka-excite doon? Alam mo nakaka-excite sa atin paglilingkod natin? Di ba? Excited ka. Ano ang itsura ng Panginoong Jesus? Yun ang nagbibigay ng excitement sa'yo. Lord, yakapin kasi sabi, babalik ang Panginoon in person. Makikita siya. Makikita ng dalawang mata natin yung matagal na nating tanong. Ano kaya itsura ni Jesus? Kaya yung mga nakikita nyo sa mga Facebook o sa manlarawan, hindi yan si Jesus. Tandaan niya. Wala pang cellphone noon. Diba? Oh, pero kahit nga mahawakan mo yan, hindi mo pa rin naranasan na noon yan eh. Oh, so hindi issue kung makita mo hindi. Ang issue dito, sasampalataya ka ba? Dahil sabi diyan, to those who believe, sabi diyan, sino mang sumampalataya, maliligtas. Okay? So, agad they can understand, ang Diyos daw ng pagkaintindi ng tao, agad they can control. Agad made their own hands. O hindi na Diyos yun, ikaw na ang Diyos. Pero mo gumawa ka ng Diyos na makokontrol mo, gumawa ka ng Diyos sa sarili mong kamay, hindi Diyos yun, ikaw yung Diyos. Kasi ikaw yung lumikha eh. Di ba yung ginawa ng kamay mo, yung kinukontrol mo ta sa sambahin mo, anong sense? Nagmumukha kang ano? Di ba? Gawa ng kamay mo. O, ito itsura niya, ito. O, ikaw yung gumawa. Tapos sasambahin mo. Alayan mo ngayon ng pagkain. Mananalangin ka. Hindi totoo si Baal. Hindi totoo ang mga idols. Hindi totoo ang mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin. Pag nagpe-pray, paano pa? Pastor, pag nagpe-pray, baka pag nagpe-pray ka, yung pinagpe-prayan mo, yung may koronang tinik. Paano, Pastor? Anong iisipin ko? Isipin mo yung mga taong pinapanalangin mo. Isipin mo sila, ang pamilya mo. Habang kayo nagpe-pray, di ba? Yung salita ng Diyos, ang ma-remember sa'yo. Yung kabutihan ng Diyos, ang ma-remember sa'yo, mapupuspus ka. Di ba? Nagpe-pray ka. Pinagpe-pray mo sa Panginoon. Eh, father mo na may sakit, pinagpe-pray mo, iyak ka sa Panginoon. Eh, Lord, paggalingin mo siya. Nung gusto ng tao, yung Diyos na nakukontrol nila, nagawa ng kanilang kamay, Diyos ba yan? Okay? Yung Diyos ng Bible, sabi doon, God created the heavens and the earth. Ang Diyos ng Bible ay ang Diyos ng lumikha ng lahat ng bagay. So bakit kailangan mong gumawa ng ibang Diyos? Sabi nga, ang Diyos, sabi ko nga, ang Diyos gumawa ng tao. Ang tao gumawa ng Diyos. Matindi. Kasi ang Diyos hindi gumawa ng Diyos eh. Taong ginawa niya eh. Pero ang tao gumawa ng Diyos. Matindi talaga ang tao. Tama? Oo. Diyos na siya, hindi gumawa ng Diyos. Oh. Eh? Hindi naman niya yung gagawin sa sarili niya eh. Ah? Kaya sabi diyan, ikaw ang tunay na Diyos. Sabi ng awit. At si Jesus yun. Hallelujah! Amen! Kaya, but you can fully understand the God of the Bible. And you certainly can't control Him. Tandaan natin, we cannot control the God of the Bible. Kaya nga, not limited in time,
or space. Yan ang ating Diyos. Sabi, saan ang galing ang Diyos? Saan nagmula? Kaya mo yun naiisip kasi may pinagmulan ka eh. Ang Diyos, walang umpisa, walang wakas. Isa yan sa mga susunod na sunod pa. Buong taon, attributes lang ng Diyos. Pag-uraan na natin. Yung alin? God is eternal. Pag sinabi mong eternal, means walang umpisa, walang wakas. Bakit ang tao nagtatanong na saan nang galing ang Diyos? Kasi nga ikaw may pinanggalingan ka. Kaya mo yun naiisip. Kaya nga ang hirap tanggapin ng tao na God is omnipresent kasi hindi siya omnipresent. Kaya niyang tanggapin na God is all-powerful kasi may strength siya. God is omniscient kasi may wisdom siya. Pero ang hirap niyang tanggapin, God is omnipresent kasi hindi niya kaya na sa dalawang lugar nandun siya. Kaya number 1, bigyan ko ng diin, omnipresent, God is not limited by time or space. Tandaan natin yan. Perhaps, the greatest statement of omnipresent is found in the inspiring words of Psalm 139, verse 7 to 12. Sabi ni David, si David nagsabi nito, sinulat niya, sabi niya, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Meron pa ba? May Tagalog ba? Ikaw gumawa ng Tagalog. Habol mo yung Tagalog. As David contemplates how God knows him inside and out. So, sukatin mo ang third heaven kung saan nakatira ang Diyos sa layo ng earth, hindi kayang sukatin. Unlimited nga, hindi nga kayang sukatin. Kahit ng mga scientists, sinusukat nila ang second heaven ng universe, hindi nila masukat eh. Yung Diyos pa kaya, pero alam niya. Kahit cholesterol mo, alam niya. Kita niya. Sa atin, alam niya lahat. Kaya kung meron kang problema, huwag kang lumapit kung kani-kanino. Dadagdagan lang nila yung problema mo. Kung ikaw may karamdaman, huwag kang lumapit kung lumapit ka sa Diyos na siyang lumikha, nagbigay ng katawan mo. Siyempre, siya lang nakakaalam kung anong problema natin at kung anong solusyon. Exact answer, solution dyan sa problema mo. Hindi siya malayo sa atin. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya, sabi ni David, heaven, hell, east, west, the far side of the ocean, it doesn't matter for the Lord is already there. What about the darkness of the night? The darkness will not deter God, for darkness is as light to you. Walang darkness sa Diyos. Walang immovable sa Diyos. Kapag ginusto niya, walang makakapigil. Tandaan natin yan. So there are several important implications of this truth. First, God cannot be contained in a building. Hindi siya makukontain, kapatid, o malilimitahan, mahadlangan ng building. Solomon said, as much in the dedication of the first temple in Jerusalem, sometimes I hear well-meaning people call the church the house of God, as if His presence somehow specially dwells in a building made by the hands of men. No, hindi natin pwedeng lilimitahan ng Diyos, kukontrolin ng Diyos sa building na ito. Kaya nga sabi, kapag ang Diyos nagpala, walang silid na kalalagyan. God-sized blessing, God-sized dream, wala, kapatid. Hindi kayang paglagyan. Walang silid na kalalagyan. Ang pagpapala ng Diyos, a church is not a holy place in the sense that the temple was a holy place.
Today, God dwells among His people and His people wherever they are and wherever they go. Bakit binabanggit yung building? Kasi maraming tao sa panahon natin ngayon, ang holy sa kanila is yung temple, yung building. Pero yung mga tao, unholy. Napakalinis ng lugar, napakaganda. Perfect ang lugar. Sabi pa nila, paraiso. Pero wala yung tao, wala yung tunay na pananampalataya. Wala yung tunay na pagsunod. Kasi anong palagi sinasabi? Ito ay bahay ng Diyos. No! Ang bahay ng Diyos. Tayo na mga anak ng Diyos. Amen! Itong building na ito, building lang ito. Kaya ito nagiging bahay ng Diyos. Kasi nandito tayo, kapatid. Kapag wala dito ang mga anak ng Diyos, hallelujah, building lang to. Karaniwang building lang to. Pero kapag tayo naririto, hallelujah, naririto ang Panginoon. Kasi tayo ang temple ng Diyos. Kaya ano ang dapat mong pagandahin? Ano ang dapat mong fokusan? Yung material na bagay? Hindi titira ang Diyos sa material na bagay. Ano ang dapat nating ayusin, pagandahin, ingatan? Yang katawan mo. Ano sabi ni Apostle Paul? Huwag mong gamitin ang katawan mo sa mga bagay na hindi makakabuti sa katawan mo. Huwag mong gamitin yan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin. Bakit? Kasi tirahan niya ng Holy Spirit. Hello? Kaya huwag mong pagamit yung katawan mo sa sugal. Huwag mong pagamit ang katawan mo sa mga bisyo na sisira ng katawan mo. Bakit? Tahanan yan ng Panginoon. Ikaw nga ano bang gusto mong tahanan? Ikaw nga, di ba? Nagpapa-architect ka, nagpapa-engineer ka pa. Pakaganda ng bahay mo. Hindi yan titira ng Diyos kahit gaano yung kaganda sa paningin mo. Kasi walang ibang pinakamaganda sa paningin ng Diyos kundi ikaw. Tayo. Tayo, hindi itong building na to. Hindi yung mga building na yan. Hindi dyan namatay si Jesus. Namatay si Jesus para sa katawan na ito. Para sa kaluluwa at espiritu na ito. Dito siya namatay. Dito siya muling nabuhay. Dito siya babalik. Hindi sa building na pinapatayo ng tao. Tandaan natin yan. Hindi sa mga gamit na yan. Gamit lang yan para papurihan natin ng Diyos. Yan ang tandaan natin. Ayusin natin. Ngayon, para saan yung building, pastor? Bakit tayo nagre-rent? Para may pagtipunan tayo. Anong gusto nyo? Diyan lang tayo sa kalsada? O di barangay tayo dyan? Ang ginawa itong mga to? Ang init dyan. Diba? Init dyan. Mas magpupuri tayo dyan. Pwede rin naman. Gusto nyo? Kaya tayo nag-rent ng building para maayos yung pagsamba natin. Nangangaral ako. Ay, sandali, may jeep dadaan. Nangangaral ako, may bumubusi ng truck. Woo! Basura! Kaya tayo nag-rent ng building para maganda yung pagsamba natin. Yun. Pero ang pinaka-importante na pinapaganda ng Word of God, hindi ang building. Ikaw. At ako. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay? Kaya God dwells among His people. Second, God cannot be localized in a city or nation. Ang Diyos ng mga Amerikano, hindi higit sa Diyos ng mga Pilipino. Iisang Diyos lang ang meron tayo. Tandaan mo. Hindi pag nakakita ka ng Amerikano, si Jesus. No. Diba? Kaya ng bata First time niya. Nangangaral, diba? First time niya nakita si Pastor Lori, yung bata. Nangangaral. Sabi ng bata, Pa, si Jesus, Ang Diyos ng mga Amerikano, ang Diyos, diba, nung sino man lahi, Diyos ng mga Pilipino, ay isang Diyos lang. Amen? Iisang Diyos lang, kapatid. Yan ang yung tandaan. Hallelujah. Hindi yung,
ang Diyos ng Bible ay sa Amerika lang nakatira. Hindi sa inyo mga Pilipino. No, hindi yun totoo. God cannot be localized in a city or nation. This truth should keep us from boasting too much in our supposed moral superiority. Kaya, paglilingkod sa Panginoon, alisin natin yung pagiging superior. Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo naglilingkod tayo sa Panginoon. Lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Alisin na natin yun, kapatid. Para bang ang nangyayari, di ba? Yung mga Diyos na mga puti, mas superior sa Diyos na mga maitim. Walang ganun. Meron yung Diyos-Diyosan. May mga superiority sila na mga Diyos. Kaya, God is not an American, nor does He exist to defend and perpetuate our form of government. Third, God cannot be reduced to an image or statue. This is why the second commandment warns against making graven images. It is also why Jewish refuse to make any pictures, drawing, or statues of God. The danger of idolatry is so great, sabi ni J.I. Packer, in knowing God warns against the danger of religious pictures, even innocent drawing of Jesus. The truth is, we don't know what He looked like, and any picture of statues meant as an aid to devotion may somehow lead to superstitious worship. Kaya, ang Bible, pinagbabawal niya na maglilikha tayo ng picture, ng image, ng mga Diyos-Diyosan. Kasi bakit? Hindi na sa Diyos ang ating devotion. Doon na sa imahe. Doon na sa Diyos-Diyosan. Doon na sa larawan. Kaya tignan mo ang tao kapag nakakakita sila na binibreak ng mga Diyos-Diyosan, galit na galit sila. Kasi wala na sa Diyos yung devotion nila eh. Nandun na sa Diyos-Diyosan. Pero hindi sila nagagalit kapag kapag usaping na alak na. Tataas ang presyo ng alak, tataas ang presyo ng sigarilyo. Walang nagwiwelga. Tataas ang presyo ng drugs. Walang nagwiwelga. Diba? Pero taas ang gasolina, galit na galit. Ano ba naman government to? Wala naman siya sasakyan. Taas yung bigas, galit na galit. Pero taas yung alak. Tawa lang yan, tawa lang yan. Taas ang sigarilyo. Tawa lang yan, tawa lang yan. Dapat dyan ka magalit. Sorry po patawaran niyo ako, nagagalit na kayo sa akin. Lord, nagagalit na sila sa akin. Nandun na yung devotion nila eh. Ang gusto ni Lord, yung devotion natin, nandun sa langit. Kaya sabi ng Apostle Paul, sa isip niyo mga bagay na nasa langit, sa puso niyo mga bagay na nasa langit. Yan ang ating natandaan. Okay? Kaya, yun ang nangyayari, superstitious worship. Na lumili ka sa isip, katang isip ng tao. Kaya ayaw ng Bible, ng Diyos, na mayroong ibang larawan. Diba? Ayaw ng Panginoon. Fourth, He is always present whether we believe it or not. Maniwala ka, kung maniwala ka, o hindi ka maniwala, walang mawawala sa Diyos. Tama? Walang mawawala sa Panginoon. Kung ang isda umalis sa dagat, sa tubig, may mawawala ba sa dagat, sa tubig? Wala. Pero sa isda, patay ang isda. Ang puno, tanggalin mo sa lupa, may mawawala ba sa lupa? Wala. Sa puno, matutuyo ang puno. Tama mo? Ang tao, alisin mo sa Diyos. May mawawala ba sa Diyos? Wala. Sa tao, mamamatay ang tao. Tanda na, believe it or not, sumampalataya ka o hindi, sumunod ka o sumuway, walang mawawala sa Diyos. Because He is always present whether we believe it or not. Okay? In the early days of space travel, one of the Russian cosmonauts returned from orbiting the Earth to announce that he had looked out his space capsule
and had not seen God anywhere. Loko to. Diba? Isang cosmonauts na Russian, sabi niya, nag-space travel ako. Di ko nakita ang Diyos eh. Sabi ng pastor sa kanya, sabi ni Dr. W.A. Criswell, sabi niya, let him take off his space suit for just 1 second. He will see God quick enough. Di mo nakita ang Diyos, nag-space travel ka, tanggalin mo yung ang tawag dyan, wala na. Yung space suit mo, sigurado ako, tatawag ka sa Diyos. Okay, tanggalin mo yung space suit mo. Yan, diyan ka sa universe, diyan ka. Oh, tanggalin mo yung space suit mo. Wala pa lang Diyos ha. Sige, tanggalin mo. Hindi niya itatanggalin. Patay siya. Sabihin ni Lord, oh, nakita mo na ako. Impyerno ka. Patay ka. Nakita niyo na. Bakit? Patay na siya eh. Oh, Lord, patawarin mo ako. Mababalik ka pa ba? Mabalik ka pa ba sa katawan mo? Sabi ni Lord, sige, babalik kita sa katawan mo ha. Wala nang ganun. Once you die, patay ka na para. Patay ka na. Pag namatay ka, patay ka na. Pero maganda sa Panginoon, namatay ka minsan, pero bubuhayin ka niya at mabubuhay ka magpakailanman. Believe it or not. Ikaw. Diba? Fifth, He is present even in the worst moments of life. Oh. He is present even in the worst moments of life. Sabi nga ng awit, di ba? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Doon alam, sabayan niyo ako. Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala nang hihigit sa kanya? Wala. Hindi ka iniwan ng Diyos. Sasabihin mo, where is God? Di totoo yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka iniwan ng Diyos. He is all present in the worst moments of life. Diba? Bago ka pumasok dyan, bago ka ma-involve dyan, sabi ng Panginoon, ang dami niya ng paalala sa'yo. Pinigilan ka na ng lahat-lahat, pero sabi mo, kayo ba makikisama? Ako naman. Eh bakit ngayon binubugbog ka, sinasama mo kami? Kala mo ikaw lang. Di ba? Binubugbog ka, bakit pati kami? Dinadaway mo. Sinabi na nga nabubugbog yan eh. Boxer ba naman yung asawa mo? Di ba? Eh. Pero ang Diyos, di ka niya iiwan. God's omnipresent means that He is there in the midst of suffering, in the midst of pain, sickness, sorrow, anger, grief, bitterness, divorce, betrayal, murder, rape, sexual abuse, cancer, AIDS, abortion, warfare, famine, earthquakes, fires, floods, every natural disaster, accident, personal loss, and at the moment of death, He is there. Sa kamatayan, wala. Kahit asawa mo, anak mo, hindi ka masasamahan. Hanging ang Diyos lang. Amen. Kaya you are not alone. Hindi ka alone. Hindi ka unloved. Sa Panginoon, sabi ng Lord, I have planned for you. Plan to prosper you and give you hope. Amen. Not to harm you. Ang ganda ng plano niya sa iyo. Eh. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Kahit saan. 6, He is always available to us wherever we go, 24 hours a day. He is available. We always have His full attention.
Oh, galing. Thank you, Lord. We don't have to make an appointment. He's never too busy to hear us when we pray. He's never preoccupied with other problems. Alam mo, hindi mo kailangan ng appointment. Ngayon sa lahat, sa doktor, sa lahat, kahit magpapaboxing ka sa rabies, may appointment palagi. Pero si Lord, wala nang appointment. Pero bakit ayaw mong lumapit kay Lord? Bakit ayaw mo siyang kausapin? 24 hours a day, di mo nakakausap ang Diyos. Pagpagod ka na, ay sorry Lord, nakalimutan kita, ingatan mo ako sa pagtulog. Grabe ka naman. Ito katabi mo, grabe ka. Diba? Mabuti pa yung alaga mong aso. Mabuti pa yung alaga mong pusa. Alam mo kung kailan papagupitan. Alam mo kung kailan papabakunahan. Alam mo lahat, alaga mo siya. Minsan nga, ikaw na yung nagbumukhang pusa. Ikaw na yung nagbumukhang aso. Nakalaga mo dyan. Diba? Kumuha ko ng aso para may bantay sa bahay. Nung nagkaaso ako, hindi ako makalis kasi walang bantay si Bantay. Pag tumae siya, sunod-sunod ka. Pag umihi siya, punas-punas ka. Ang bira tong aso na to, nagiging Diyos ko na. Pero kay Lord, buti pa yung halaman. Yung mga, lagay mong mga halaman. Oh, good morning. Morning, sunflower. Good morning, gumamela. Ang gaganda-ganda nyo talaga. Si Lord, naghihintay si Lord. Ako sa akin, good morning, good morning. Ay, magluto na! Ayan. Diba? Kawawa si Lord. Holy Spirit, huli mo lang tayo nag-good morning sa Kanya. Walang I love you, pagluhod. Lord, pang-tuition ko, Lord. Pag-tuition ko. Lord, wag ako matanggal sa trabaho. Wala man lang, Lord, salamat. Wala eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka nahihingi sa Diyos eh. Ang kailangan mo na lang, magpasalamat eh. Kasi bago mo pahingiin, alam niya na yung pangangailangan mo. Kaya lang, ikaw nga, sige nga yung binigyan mo, wala mo lang pasalamat, galit pa? Hindi nag-good morning, hindi nag-I love you. Sabi mo, Lord, I love you talaga, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon, Jesus, Holy Spirit. I love you, Lord. Sige na nga. O, ito yung pantuition mo. Hindi, di ba? Where is God? Nasaan ka, Lord? Tulog ka yata eh. Hindi yan totoo. Mahalin mong Diyos. At lahat, hindi dahil mahal natin kasi hindi dahil pinoprovide niya yung pangangailangan natin. Basta mahalin mo si Lord. Pag si Lord ang minahal mo, di ka magsisisi. Tandaan mo yan, kapatid. Diba? Ang dami mo nang minahal eh. O ngayon sa Facebook, di ba? Online na naman. Kaya apektado ka. Apektado ka. Di ba? Sa mga, na Facebook, apektado ka doon sa mga, di ba? May mga broken relationship. Apektado ka. Pero yung relationship mo kay Lord, matagal nang broken, hindi ka na-apektuhan. Di ba? Sino yung artista ngayon na sikat ngayon sa Facebook? Joke, alam mo yan eh. Alam ni Senyora yan. Sino? Apektado na, iiyak pa yung iba. Naintindihan kita, Andy. Naintindihan kita. Bilang babae, naintindihan. Mga lalaki naman, naintindihan kita. Di ba? Edward pa pangalan na? Abelmar. Pero yung broken relationship mo kay Lord na matagal nang pinababayaan mo, wala kang pakialam. Amen? Ilang taong ka nang din nag-good morning sa Panginoon? Ilang taong ka nang din nag-I love you kay Lord? Pakiramdam mo pag nag-I love you, Lord, parang ambador. No! Hallelujah! He is always available. Can you imagine? What it would be like if we pray only to have an angel tells us. Pag pray mo, sasabihin ng anghel, I'm sorry! God is busy handling a major crisis in the Middle East.
Leave your name and number and someone will get back to you as soon as possible. Kung ganyan kaya, Tiffany, pag-pray mo, leave your message, Tiffany, nasa Middle East ang Diyos. That will never happen because all of God is completely available to you no matter where you are. Dito ko naiyak Though there be 1,000 wars in 1,000 places, dito ko naiyak. Iyak ako nang iyak. Our God hears you as if you were the only one praying. Palakpakan natin ng kahit pa may 1,000 wars in 1,000 places, pag lumapit ka sa Diyos, I am available. He is always on time. Hallelujah! Last. 7. We may rely fully on Him no matter how desperate our situation may be. Okay? Mag-rely. God is always present everywhere in the universe. Most of us struggle to understand omnipresent because it's so foreign to our experience. The doctrine teaches us that God is fully present everywhere. God is like a substance spread out in a thin layer all over the earth. God's presence is not like a layer of peanut butter on a piece of bread. All of God is completely present at every point in the universe, all the time. He is present as fully as though He were nowhere else. Furthermore, His presence extends to all three persons of the Godhead. Tanda na, that's a relief because what if needed to talk to Jesus and found out that He was over in Indonesia and wouldn't be back in the Philippines in a month? Or what if the Spirit were South Dakota when someone needed Him in Turkey? Thank God, all three persons of Trinity are everlastingly available to all the children of God. Yan ang Diyos natin. Hindi yung nasa iba-iba siyang bansa. Kasi hindi niya tayo maasikaso kasi nandun siya, busy siya sa iba. Ganyan ang tao, busy sa iba. Pero ang Diyos, available siya. Maaasahan natin siya at all times, all present ng Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Hallelujah. Sabi diyan, kahit pa sa moment, ng worst moment ng buhay mo, nandyan ang Diyos. Amen? God is present even though we do not realize it. Sabi diyan, sabi ng isang writer said that God's presence is like the air we breathe. Parang hangin na ating kakahinga tayo. Air is odorless, tasteless, invisible. Okay? When it's not polluted. Most of the time, we don't even think about the air we breathe. Yet, we depend on it for our very existence. Even so, God's presence is everywhere with us. And if it were withdrawn, none of us could survive for even one moment. Tanggalin mo yung air, isang oras, ubos ang tao. Ganyan din ang Diyos. Ganyan ang kanyang pagiging omnipresent. Hindi mo siya pwedeng alisin. Yung radio waves, yung mga signals, they are invisible yet everywhere. Yung mga signal di mo nakikita, but existing. We don't realize that in this room, there are thousands of signals floating through the air. Microwave, shortwave, AM, FM, TV, cellular phone. Di ba? Lahat na may frequency, and ultra-high frequency. Tens of thousands of signals flow through the ether of all around us. They are there all the time. We are not aware of them because we don't have a receiver tuned into the right frequency. Likewise, God is always there. But we are not tuned into His frequency, so we don't sense His presence all the time. Bakit hindi natin nakikita yung mga frequency, nararamdaman yung mga signal? Kasi wala tayong tools or gadget na para ma-detect sila. Pero kung meron tayo, di ba, na mga gadgets, mga tools na para ma-detect yung mga frequency na yan, yung mga signals na yan, yung mga radio waves na yan, malalaman mo na ang lugar na ito, naiikutan tayo, nasusuram tayo ng mga yan. Ganun din ng Panginoon. Bakit hindi natin siya maramdaman? Bakit hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Kasi, kapatid, wala tayong access sa Panginoon. John chapter 3, you must be born again. Kailangan ng isang tao ma-born again. Born again is not religion.
It is not idol. It is our access sa Panginoon. Kapag ikaw ay born again, maintindihan mo ang mga spiritual na bagay patungkol sa Panginoon. Kaya yan ang tandaan natin. Pag tayo ay nasa presensya ng Diyos sa gawain ng Panginoon, maintindihan natin ng Diyos. Tumay tayong lahat ngayong umaga.